Panginoon. Noong panahong iyon, may mga Pariseyong lumapit kay Jesus at tinangkang siluin siya sa pamamagitan ng tanong na ito. Naayon ba sa kautusan na hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa sa kahit na anong kadahilanan? Sumagot si Jesus, hindi pa ba niyo nababasa sa kasulatan na sa pasimulay nilalang sila ng may kapal, lalaki at babae? At sinabi dahil dito, iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at magsasama sila ng kanyang asawa at sila'y magiging isa. Kaya hindi na sila dalawa, kundi isa. Ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. James Paulo, Janeline, parang kahapon lang, nandito rin kayo para sa inyong pangungumpisal. Sa wakas, dumating din ang araw na inyong pinakahihintay. Pagkatapos siguro ng maraming preparasyon, maraming paghahanda, siguro dumating din dyan, hindi kayo nagkasunduan, nagkatampuhan sa mga pipiliing damit, sa mga pipiliing mga pagkain, di ba? Pero ang mahalaga, sa wakas, dumating din ang araw na ito. Pero James Paulo, Janeline, tandaan ninyo, hindi ito ang wakas. Ito ang bagong simula. Bagong simula na magkasama kayo, hindi na bilang mga individual, hindi na bilang magjowa lang, kundi bilang iisa, bilang mag-asawa. Salamat, James Paulo, Janeline, kasi sa kabila ng temptation ngayon at sinasabi ng mundo na pwede namang hindi na magpakasal, pwede namang mag-live-in na lang, pwede namang magsama na lang. Bakit magpapakasal? Paano kung magkaaway? Paano kung maghihiwalay din? Sa puno ng mundo ng takot sa pangangako, sa dami ng mga taong takot sa commitment, kayong dalawa, salamat kasi pinili nyo pa rin magpakasal. Pinili nyong patunayan sa harap ng Diyos, sa harap ng inyong mga pamilya, sa harap ng inyong mga kaibigan, at lahat ng naririto ng ngayon, hindi kayo takot magmahal. Totoo ang pagmamahal ninyo sa isa't isa. Kaya, congratulations at salamat. Palakpakan naman natin si James Paulo at si Janeline. Simula ngayong araw na ito, hindi na kayo magjowa, ha? Kayo'y mag-asawa na. Magkaiba yung magjowa sa mag-asawa. Yung magjowa, mahal lang nila yung isa't isa hanggang gusto nila. Hanggat maganda, hanggat gwapo, hanggat sumusunod, hanggat mabait siya sa akin, hanggat mabango siya, mamahalin kita. Pero kapag dumating na yung pagsubok, pag meron ka ng ayaw sa kanya, pwedeng mag-break, pwedeng maghiwalay, ganun ang magjowa. Pero ang pangako ng mag-asawa ay pangakong kahit na. Kahit anong mangyari, kahit na pumangit, kahit na bumaho, kahit na gabi-gabi naririndi ka na sa kanyang mga hilik, kahit na anong mangyari, pipiliin ang isa't isa. Kahit dumating yung pinakamatinding pagsubok, problema bilang mag-asawa, kahit na dumating iyon, pipiliin nyo pa rin kapitan ng kamay ng isa't isa. Kahit na hindi magkasundo at nakita ang kahinaan ng isa't isa, pipiliin nyo pa rin yakapin ang isa't isa at matutulog sa gabi ng magkasama, hindi magkagalit dahil mahalin nyo ang isa't isa kahit na anong mangyari. At ang pagmamahal na ito ay walang expiration, hindi lang hanggang kung kailan nyo gusto, kundi ang pangangako nyo ngayon, panghabang buhay, sa hirap at ginhawa, sa sakit man at kalusugan, ikaw lamang ang aking iibigin
at itatanging karugtong ng aking buhay hanggang kamatayan. Kaya niyo ba yon? Pero totoo, kapag kinasal kayo, hindi naman nawawala talaga yung pagsubok. Alam iyan ng inyong mga magulang. Alam iyan ng inyong mga ninong at ninang. Alam yan ng mga taong nasa buhay, mag-asawa na talaga. Pero wag na wag ninyong kakalimutan kung bakit ninyo pinili ang isa't isa. Wag na wag nyo rin kakalimutan higit sa lahat ang araw na ito. Kung gaano kayo kasaya sa araw na ito. Maraming mga paraan para maalala yung araw na ito kapag nakakalimot na kayo. May mga pictures, may mga videos. Siguro kaninang umaga may walk up like this pa kayo. Hindi ba? Kaya punong-puno ng paraan para maalala ninyo yung araw na ito. Balikan ninyo yung inyong mga litrato, yung mga video, para hindi nyo makalimutan yung pangako ninyo sa isa't isa. Kapag di na kayo magkasundo, I suggest panoorin ninyo, balikan ninyo yung araw na ito. At kayo pong kanilang mga kasama na naririto, kanilang mga magulang, kanilang mga ninong at ninang, kanilang mga kaibigan. Sana kapag dumating sa pagsubok si James Paulo at si Jeneline, ang ipayo nyo sa kanila, balikan ang araw na ito. Mga magulang, kapag meron pong umuwi sa inyo dahil nagkagalit sila, dahil hindi magkasundo, huwag nyo sanang ipapayo na dito ka na lang. Ang ipayo ninyo, umuwi ka sa inyo. Dahil katulad niya ng sinabi sa mabuting balita, lilisanin na nila ang kanilang ama at ina, at sila'y magsasama at sila'y magiging isa. Kaya simula sa araw na ito, aalis na sila sa inyong mga poder. Ang desisyon na nila simula sa araw na ito, hindi naman gagaling sa inyo. Ang bawat desisyon na nilang gagawin ay sa isa't isa. Lilisanin na nila ang inyong mga tahanan dahil ang tahanan na nila ay ang isa't isa. Nariyan pa rin naman kayo para gabayan sila, pero hindi na tayo magdidesisyon para sa kanila. Kaya hayaan natin sila. Kaya ang lagi niyong ipapayo sa kanila kapag may umuuwi sa inyo, umuwi ka sa inyo. Kaya James Paulo, Jeneline, meron pang isang nangangako sa inyo na sasamahan din kayo sa hirap at ginhawa, sa sakit at kalusugan, ang Diyos. Lagi niyo lang siyang lapitan, lagi niyo lang siyang puntahan para kayo'y kanyang tulungang inyong matupad ang inyong pangakong panghabang buhay. Hindi niya alisin yung pagsubok, pero isa lang ang sigurado, hindi niya kayo pababayaan. Sasamahan niya kayo. Kaya James Paulo, Jeneline, handa na ba kayong mangako panghabang buhay? Sigurado na. Wala nang agam-agam. Hindi na magba-back out. Sure na. Meron po ba na tumututol sa pag-iisang dibdib ni James Paulo at Jeneline? Taas lang po ang kamay. May nakataas yung kamay sa likod. Yes po. Ay, wala pala. Kung wala, tinatawagan na natin yung magsisindi ng kandila para kay James Paulo at Jeneline. Dito